Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ano ba ang kalagayan ng mga patay? Kasi marami po tayong maraming mga opinion ang mga tao tungkol sa kalagayan ng mga patay. Tulad po ng nasa purgatorio o nasa impyerno daw kapag masama at kapag mabuti naman ay pumupunta sa langit. Yan po yung mga opinion na naririnig po natin madalas. Pero ano po ba yung sinasabi po ng Biblia tungkol po rito? Kaya kung titignan po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia sa Genesis 3:19, Kabanata 3, talata 19, ganito po ang ating mababasa. Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa. Dahil diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Ganyan ang sinabi ng Diyos kay Adan nung sumuway sila sa Diyos na Jehova. Kaya ang tao ay gawa sa alabok. Wala tayong immortal na kaluluwa na nabubuhay sa ating katawang laman. Katunayan, mababasa rin natin sa Genesis Kabanata 2, talata 7, na inanyuan ng Diyos na Jehova ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa mga butas ng ilong nito ang hininga ng buhay. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. Yan po ang maliwanag na tayong mga tao ay galing po sa alabok. At wala po tayong immortal na kaluluwa na nabubuhay sa ating katawang laman. Tayo ay mga pisikal na nilalang, kaya walang bahagi natin ang nananatiling buhay pagkamatay natin. Kaya pag namatay ang isang tao, hindi na po yan naglalakbay kung saan-saan o nasa purgatorio o nasa impyerno o pumunta sa langit. Wala pong ganon. Kaya kapag namatay tayo, patay na rin ang utak natin at wala na tayong pag-iisip. Sa katunayan, walang anumang ikinuwento si Lazaro. Kung kilala nyo po si Lazaro, yan po yung matalik na kaibigan ng Panginoong Yesus na kapatid ni na Maria na namatay noon, na naranasan niya habang patay siya, pero walang malay ang mga patay kasi wala namang ikinuwento si Lazaro sa mga naranasan niya. Sa katunayan, mababasa rin natin sa Awit, Kabanata 146, talata 4, ganito po ang ating mababasa. Ang hininga niya ay nawawala. Bumabalik siya sa lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang pag-iisip niya. Ayan po ang maliwanag po na sinasabi ng Biblia. Naglalaho ang pag-iisip niya. Ayan. Pati rin po sa Ecclesiastes 9:5-6, Kabanata 9, talata 5, 6 at saka 10. Yan, sinusuportahan po niya yung sinasabi sa Awit 146:4. Sabi dito sa Ecclesiastes 9:5 at saka 6, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Ayan, wala pong alam daw ang mga patay. Tapos sa 6 naman sabi diyan, naglaho na rin ang kanilang pag-ibig, puot at inggit, at wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Sa talata 10 naman ng Kabanata 9 ng Ecclesiastes ay anuman ang pwede mong gawin, gawin mo ng buong makakaya dahil wala nang gawain, pagplaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. Ayan po yung maliwanag po na sinasabi ng Biblia o salita ng Diyos. Kaya ang tanong, pinaparusahan ba ng Diyos sa apoy ang mga tao pagkamatay nila? Sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay walang alam o pakiramdam. Kaya malabo na pinaparusahan po ng Diyos sa apoy ang mga taong namatay o pagkamatay nila. Kaya ang maapoy na impyerno ay isang maling turo na lumalapastangan sa Diyos. Sa katunayan po ay hindi gusto ng Diyos na mamatay ang tao. At hindi man lang sumagi sa isip niya na sunugin ang tao. Sa katunayan, sinasabi po dito sa Jeremias
7:31 o Kabanata 7, talata 31 na hindi sumagi sa isip ng Diyos na sunugin ng tao. Yan. Kaya kung ang paniniwala po natin ay may impyerno, wala pong katotohanan yan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig ayon po sa unang 1:4-8. Paano magagawa ng Diyos ang ganong sabi nga dito, kasuklam-suklam sa Diyos yung bagay na yun na hindi niya kayang gawin yung bagay na yun, na hindi man lang sumagi sa isip niya. Tayo po bilang ama, mapaparusa kapag nagkasala ba ng mabigat ang ating anak, kaya po ba nating pasuin yan? Kahit pasuin lang natin yung daliri. Kung hindi po natin kayang gawin yun, edi lalo na po ang Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po napaka-importante rin na makilala natin ang Diyos, yung kanyang mga katangian, para hindi natin na ipaparatang yung mga bagay na hindi naman nakalagay sa Biblia. Ito po'y hindi po nagpaparangal sa Diyos, sabi nga dito. Ito'y maling turo na lumalapastangan sa Diyos. Kaya kung may mga nagtuturo man ng ganitong turo, ay nilalapastangan po nila ang Diyos. Hindi po nila kilala talaga ang tunay na Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, hindi po niya magagawa yung ganon na susunugin niya magpakailanman sa impyerno ang mga tao. Sa katunayan po, kapag anuman ang kasalanan ng isang tao, babasahin po natin sa Roma 6:23, sabi dito, dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kapag namatay na ang isang tao, ay bayad na siya sa kasalanan niya. Gaano man po kasama ang isang tao. Di po ba? Kaya ito pong turo na sa impyerno ay susunugin ng Diyos ay wala pong katotohanan ito. Dahil kung may mababasa man po tayo sa Biblia na ihahagis sa apoy ang mga tao, ay ibig po sabihin nun ay yun po ay hindi literal. Gaya nga po ng binasa po natin kanina sa Genesis, na kapag ang tao ay namatay na, ay bumabalik na po sa alabok. Symbolical lang po yun, na kapag nasunog ang isa ay nagiging alabok. Kaya hindi po, wala pong katotohanan po yung impyerno na sinasabi. Kasi yung impyerno po ay ito po yung libingan ng mga patay. Lahat po ng mga patay ay nariyan sa impyerno. Kaya nga meron din pong binabanggit sa Biblia na pagkabuhay muli ng mga matuwid at di matuwid. Kaya dito po malinaw po na sinasabi po ng Biblia yung kalagayan ng mga patay. Pero dahil nga po sa maling turo o ito po yung nakagisnan nating itinuro po sa atin, kaya dito po tayo naniniwala. Dito sa mga maling turo na to. Pero kung patuloy po tayong magbabasa po ng Biblia, dito po natin makikilala ang tunay na Diyos. Kasi napakahalaga po nito. Kasi nga po, sinasabi po sa John 17:3 o 1:17:3 na para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo si Jesucristo. Ayan, dalawa po yung tinutukoy dyan. Ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo niya, ang Panginoong Yesus. Kailangan nating makilala silang pareho para po magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan, sa susunod po tatalakayan po ulit natin kung sino po ba talaga ang Panginoong Yesus at saan po ba siya nanggaling. Napaka-importante rin po yun. At para malaman din natin na ang Diyos
at saka si Jesus ay hindi iisa. Ayan, maraming salamat po ulit mga kababayan.